O, yung mismong issue ng vice-presidente, di ba, Ronnie De Guzman? O, na hanggang ngayon, may question sa utak ng mamamayang Pilipino. Talaga bang nilustay ng vice-presidente yung pondo ng bayan? Yung confidential funds? Di ba? Kasi walang nasagot. Makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niyang pag-iwan ng pera sa mall, kung saan siya, kasi mahilig siya mag-picture pati daw yung mga Chinese, yung mga paramilitary sa loob ng Bataan property, may mga pictures daw siya nun. Sabi ko siyempre, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Kaya lang masyadong mabilis yung pagkakataon ngayon. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national security, baka masakpi na yan, ma-forensic yan at makita talaga natin kung sino mga ka-text niya, kung kanino mga numbers ang nandoon. Ang sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na to ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan. Number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging. Nandoon lahat. Sana lang ho, hindi talaga pinakialaman. Di ba, Legazpi? Baka mamaya pinagbubura kasi. Nila nandun daw lahat sa tatlong mobile phone niya. Iba-iba kasi ang phone niya custody of the RTC. So yes, RTC we're supposing or we're assuming that these should be intact. Tama ho ba? Yes, yes, hindi naman siya na forensic examination So, hindi siya napabuksan. In fact, he will use that dun sa defense niya sa kidnapping. And siguro kung talagang magkakaroon ng opportunity, masakpi na yan, ma-forensic examine niya, makikita daw natin lahat doon ng mga sinasabi niya, doon sa mga lakad niya na madalas siya mag-take ng picture talaga sa mga operation niya. Oo, tsaka yung mga, alam nyo, dito, sa 18 marites, no? Yung mga sinasabi nila na pinuntahan, nag-deliver kami, ganito, ganyan. Ang hirap naman pong paniwalaan Kasi mismo sila ho, nagbabangga-bangga yung mga kwentuhan at mga istorya nila. Di ba? Yung dito kay Madriaga, sinasabi, close, kay Vice-Presidente si Madriaga. Meron tayong mga makikita, mapapanood ng mga pagbate sa birthday, Kuya Ram. Kuya Ram, yung tinatawag, yung nandoon sila sa, kung ano ba yung rally yung nakikita natin. Merong mga patunay at itinatanggi ng Vice-Presidente kahit na meron pong mga video at nakarecord mga kababayan. Ganun kabigat yung Ramil Madriaga. Kaya ho siguro, yung sinasabing ipinapatira sa loob mga kababayan, baka totoo nga ho yun. Ngayon, eto, meron pa silang isang nakikita. Ano po? Meron pa silang isang nakikita, mga boss Chipamo, sir, na hindi naman daw dapat maging lawyer ni Sara Duterte. Etong sila Michael Poa. Ano sila si mga ordinaryong abogado, yung Mr. Michael Poa and Mr. Reynold Monsayak. Si Mr. Monsayak ay pinangalanan ni Secretary Gloria Mercado in previous proceedings na nag-attempt to influence a procurement process sa Department of Education. And secondly, nababanggit din siya doon sa Madriaga affidavit. So, we don't want to find ourselves in a situation na... Sabi ni Ma'am Nenita Umali, sana nga sa kasinungalingan si Sara takot kay Madriaga. Sinasabi po ng mga abogado po ito, yung tinatawag po nga lawyer-client privilege. Pagka tinatanong sila sa mga bagay relating to the actual work in the Department of Education and the OVP. Kasi for example, si Mr. Poa, mataas na official po yan in DepEd and OVP. So, ibig sabihin, by rejecting the entry of appearance, talagang we are considering them mainly as witnesses and resource persons on the impeachment grounds. Pero gano'n po ba, pag ang resource person, can you remind me, Kong Terry, paalalahanin niyo po ako, nasa rules ba yun na kapag ang resource person o ang witness ay kinukonsilang gano'n nga, ay hindi sila pwedeng tumayong abogado? Ang sobrang basic ng premise, pwede ko kasing sabihin yan nung dalawang abogado pong ito that we will not respond to your queries even on matters relating to our... So, pwedeng lumusot yung dalawa. Siguro baka yun yung diskarte nila. O ikaw, mag-abogado ka para
yung mga ibang mga katanungan ay mailigtas natin. Baka ganun. work as DepEd and OVP officials because we are representing the Vice President. Para ganon. So, ano po yan, we will not fall into that dilemma by allowing the entry of appearance of these two lawyers. So ang pagpapasyang ito ay manggagaling sa komite mismo, Kong Terry. Tama po. I think there will be a motion to reject their entry of appearance and I don't think meron pong mababiolate na constitutional right, no? Doon po sa pagpili na abogado kasi may 14 Saka ang daming abogado ng Vice Presidente. Halos ilan na? 16 yung abogado ng Vice Presidente. Tapos nung binasa ko, mga kababayan, yung pinost ni Takeru Miyamoto na dahilan nila dapat hindi ma-impeach ang Vice Presidente o hindi matuloy. Ang layo ho ng mga sagot. Biruin mo, 16 na abogado yung babayaran mo tapos yun lang yung idedepensa sa'yo. Yun lang yung idedepensa para sa'yo. Di ba? Ngayon, mga bossing, bago tayo pumunta doon sa 18 marites, no? Napansin ko ho, mga kababayan, napansin ko lang ho, no? Mga boss chief amo, sir. Sinunod pala. Pumayag pala. Sinunod? Ano ba pinakamagandang word dyan? Wish granted pala si dating Pangulong Duterte sa ICC. Ano yun, Mark? Palalayain? Naku, ito po yung balita. Hindi ho palalayain, no? Kaya yung mga DDS, wag na kayong umasa. Hindi palalayain, no? Pero ito yung ginrant ng ICC para kay dating Pangulong Duterte. Ano, bakit pamagat pinayagan si Digong ng ICC na palayain? Delikado ang mga complainant. Hindi, wag ho kayong mag-alala, hindi papalayain yan. Ito, wish granted si dating Pangulong Duterte ng ICC. Bakit? Pakinggan niyo po Former president ba ay willing na Yan. Kung ang former president daw po ba, ang kausap dito ay ang dating Pangulong Duterte, no? yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? Ito ho, mga kababayan, ay nung panahon po ng ang dating Pangulong Duterte ay nasa Pilipinas pa. Ito ho, nung panahon, mga boss chief amo, sir, na binubwisit, inaasar, no? At lagi tayong sinasabihan ng mga DDS na ano na, sabi nyo lagi, makukulong. Ganon yun lagi nilang sinasabi sa atin. No? Pakinggan nyo yung sagot ho ng dating Pangulong Duterte dito, mga bossing, ha? Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. Kung willing siyang makipag-coordinate sa pag-iimbestiga ng ICC. I'm asking the ICC to hurry up. Yun Di ba mga DDS? Yan. Oy, shh! Mga DDS.